May kasabihan na if you don't know the history, you are condemned to repeat it. Pero what if alam mo na nga yung past and alam mo na masama yung kahihinatnan pero tinuloy mo pa rin talaga? History repeats itself pa rin. Yan ang kwentong matutunghayan natin sa buhay ni Dodong at Taeyang sa famous short story ni Jose Garcia Villa na Footnote to Youth. Ang Footnote to Youth ay isang short story na isinulat ni Jose Garcia Villa at naipublish noong 1933. Si Jose Garcia Villa ay considered as one of the finest contemporary poets na kilala rin bilang comma poet. Gumamit din siya ng pen name na Davglion at naging National Artist for Literature noong 1973. Take note para sa mga nagre-review dyan sa let. He's quite a prominent figure when it comes sa Philippine literature. But going to the main point of this video, let's talk about his famous short story na Footnote to Youth. On a sunny afternoon, pagkatapos ng masigasig na pagtatrabaho sa palayan, nag-decide ang ating bida na si Dodong na sabihin sa tatay niya ang plano niyang pakasalan ang sweetheart niyang si Taeyang. Well, wala namang masama sa pagpapakasal, hindi ba? Kaso si Dodong kasi at that time 17 pa lang. Si Taeyang naman hindi sinabi kung ilang taon, but we can assume na magka-age lang sila or baka mas bata pa. Anong naging reaksyon ng parents si Dodong sa plano niya? At first, duda yung tatay niya at ayaw niya sanang payagan. Pero at the end of the day, pumayag din naman. So after 9 months, ipinanganak ni Taeyang ang una nilang anak. Halo-halong emosyon yung naramdaman ni Dodong nung narinig niya ang paghihirap ng asawa niya sa panganak. But after mailabas yung baby, masayang-masaya siya. Ang pangalan ng unang baby na yon ay si Blas. At sa paglipas ng panahon, nasundan pa siya ng 6 na mga anak. Ayaw naman ni Dodong na mag-anak pa sila ng marami. But then, it still happened and nakikita niya na hindi magandang epekto kay Taeyang. Namamayat na siya and super haggard na dahil sa sunod-sunod na yung mga anak nila. At syempre, bilang batang mga magulang, at di rin naman sila mayaman and dahil na rin sa hirap ng buhay. Napaisip nga si Taeyang na kung di sana muna siya nagpakasal, kung ang pinili niya raw sana ay yung dati niyang manliligaw na si Lucio, baka mas maganda sana yung buhay niya ngayon. Kaso wala eh. Direject niya yung Lucio kasi 9 years older daw kay Dodong. Fast forward, 18 na yung panganay nilang si Blas. Guess what? History repeats itself. Nagpaalam din siya kay Dodong at sinabi niya ang plano niya na gusto niya ring pakasalan ang nobya niyang si Tona. Knowing how terrible life is dahil siya mismo na-experience niya yun, ayaw din talagang pumayag ni Dodong kasi he's been there. Papunta pa lang si Blas, pabalik na siya. And he could have prevented Blas from suffering the same fate. But you know what he did? Pinayagan niya pa rin. But with a heavy heart, syempre. Kasi alam na niya kung ano yung possible na sapitin ng anak niya, 'di ba? Pero yun, pinayagan niya pa rin talaga. And that's how it ended. It shows the reality of the past and somehow yung reality pa rin ngayon when it comes sa impulsiveness sa relationship. Hindi talaga nagiging maganda yung result. Pero dahil andyan na yan, andun na rin yung mindset na sige na lang, ano pa bang magagawa natin? Ang sad lang din kasi even if alam na ni Dodong yung hirap ng buhay, pinabayaan niya pa rin si Blas to do the same. Sabi na cycle mula pa sa tatay niya or lolo niya. But what if magpatuloy pa yan hanggang sa anak ni Blas at sa mga susunod pa? What if maging mas masama pa yung kahinatnan ng buhay dahil unplanned? The story teaches us the lesson so that di na natin gagayahin yon. So basically, that's it. Anong masasabi nyo sa kwento? If you like more stories like this na narrated sa ating sariling wika at modern language para mas manawaan ng stories, hit that like, subscribe, and share button. Comment nyo na rin ang feedbacks nyo or kung may requested kayong story na gagawa natin ng ganito para maintindihan nating lahat basically.